Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang pagkabuo ng mga kapuluan. Kasama na rito ay ang pagkabuo ng Pilipinas. May tatlong pinaniniwalaan kung paano nabuo ang mga kapuluan, pati na ang Pilipinas. Una ay ang paniniwalang maalamat. Ikalawa, paniniwalang makaagham o in science. At ang ikatlo ay ang paniniwalang biblikal. Ano ang ibig sabihin ng maalamat? Pag sinabing maalamat o alamat, ito ay ang mga kwentong bayan o kwento o panitikan na mula sa salinlahi kung saan nagmula ang mga bagay-bagay. Ano ang maalamat? Ano ang alamat ng Pilipinas? O saan nagmula ang Pilipinas? Ang Pilipinas daw ay nagmula sa pagpupukulan ng mga tipak-tipak na lupa at malalaking bato ng tatlong naglalabang higante upang mapatunayan kung sino sa kanila ang pinakamakapangyarihan sa Pasipiko. Ang malalaking bato at lupang bumagsak sa karagatang ito ang siyang pinagmula ng kapuluan. Yan ay ang ayon sa alamat kung saan nagmula ang Pilipinas. Meron pang isa. Ang Pilipinas ay nagmula sa pagkalalang ng mundong kanyang kinabibilangan. Isang makapangyarihang manlilikha ang gumawa ng daigdig. Yan yung mga paniniwalang maalamat sa pagkabuo ng Pilipinas. So, dalawa ang nabanggit. Ito ay ang mula sa paglalabang tatlong mga higante at ang paglalang ng isang makapangyarihang manlilikha. Ano naman ang paniniwalang makaagham or sa science? Paano nabuo ang mga kapuluan at ang Pilipinas? Ito ay sa pamamagitan ng tinatawag na teoryang bulkanismo. Ano ang bulkanismo? Sa salitang bulkan. Ang bulkanismo, ang kapuluan ng Pilipinas ay nabuo dahil sa pagputok ng mga bulkang nakahanay sa Pacific Ocean noong panahon ng Tertiary. Nabiyak at lumitaw mula sa mga ito ang mga batong nakahanay sa ilalim ng dagat. Sa paglipas ng panahon, ang mga batong ito ay lumamig at tumigas kaya't nabuo ang mga kapuluan. Ayan yung sa bulkanismo. Makikita sa larawan na umaangat ang mga tunaw na mga bagay, mga bato, mga putik, at yan ang pinaniniwalaang tumigas ng lumamig at nabuo na mga kapuluan. Ikalawa sa paniwalang makaagham, ito ay tinatawag na tectonic. Ano naman ang tectonic? Ang tectonic, ito ay ang paraang paggalaw ng lupa sanhi ng pagkilos sa ilalim nito. Ang tektonikong paggalaw ang naging daan upang mabasag ang malaking masa ng lupa o platong tektonikong nag-uumpugang nagtutulakan at nagkikiskisan. Ayon sa continental drift theory ni Alfred Wegener, ang daigdig ay dating binubuo ng isang superkontinente na ang tawag ay Pangaea
na sa pagdaan ng panahon ay nagkawatak-watak dahil sa mga puwersang pangkalikasan. Ito ay ang mga lindol, pagputok ng bulkan, agos ng tubig sa ilalim ng dagat, at iba pa. Ang Pangaea ay nahahati naman sa dalawang kontinente, ang Laurasia at Gondwana. Sa pagkalipas ng panahon, nahati rin ito sa 7 malalaking masa o plato na ang bawat isa ay binubuo naman ng maliliit na tektonikong plato. Ito yung nabuo. Kung makikita ninyo, dati daw yan ay isa lang. Isang malaking masa ng lupa. Hanggang ito sa paggalaw ng lupa, sa mahabang panahon, ito ay unti-unting humiwalay at naging 2. At sa katagalan ng panahon, ito ay naghiwa-hiwalay at naging 7. At ito ay naging mga kontinente ng mundo. Isa pang pinaniniwalaan na teorya sa pagkabuo ng kapuluan at ng Pilipinas, ito ay ang tulay na lupa. Pag sinabing tulay, ito ay nalalakaran, ito ay natatawiran. Kagaya ng mga tulay sa atin, ito ay ginawa ng tao. Pero ito, nung unang panahon, ay ang Pilipinas ay merong tulay na lupa. O pagkabuo ng Pilipinas, ito ay pinaniniwalaang merong tulay na lupa. Ano ang tulay na lupa? Ang Pilipinas ay bahagi ng Sonda Shelf o isang malaking nakausling bahagi ng Asia. Sa pagtatapos ng panahon ng yelo, ang tulay na lupa ay nahubog bunga ng pagkalusaw ng malalaking tipak na yelo. Pag sinabi kasing yelo, ito ay buo siya, mga malabundok kalalaki. Kaya ito ang nagsilbing tulay na lupa. Ibig sabihin, ito ay mas mataas pa sa karagatan. Ito ay pwede siyang dumugtong sa bawat mga kapuluan. Noong lumipas ang mga panahon, dahil nga sa tinatawag na climate change, yung mga tipak na malalaking mga yelo, ito ay nalusaw. Pag nalusaw ang yelo, ano ba ang nangyayari kapag nalulusaw ang yelo? Ito ay nagiging liquid. Saan mapupunta yung liquid na galing sa pagkalusaw ng yelo? Ito ay mapupunta sa karagatan. So, yung dagat o karagatan, ito ay tataas. Tataas ang level ng karagatan. At yung tulay na lupa, ito ay natabunan na ng tubig. Sa kalaunan, yung tulay na lupa ay nawala. So, noong unang panahon ay pinaniniwalaan na merong tulay na lupa. Maraming siyentipiko ang naniniwala sa teorya ng tulay na lupa batay sa mga sumusunod na kadahilanan. Ang mga uri ng hayop at halaman ay magkakatulad at magkakahawig. Bunga ito ng pagtakas o pagtawid ng mga hayop gamit ang tulay na lupa sa panahon ng yelo. Ito ay ang 5 tulay na lupa na kung saan ito ay dumudugtong
sa Pilipinas? A. Pagitan ng Palawan at Borneo. Meron ding tulay na lupa sa Guinea at Mindanao. Ikatlo, sa Borneo at Sulu sa Mindanao. Meron ding tulay na lupa na pinaniniwalaan na dumudugtong sa Celebes at Mindoro. At ang ikalima, ito ay ang Pilipinas, Taiwan at Asia. Ikatatlo na pinaniniwalaang tulay na lupa. Nakarating ang mga Negrito sa Pilipinas mula sa kalakhang bahagi ng Asya. Kaya pinaniniwalaang may tulay na lupa. Paano nakarating ang mga Negrito? Wala pa naman noong sasakyang pandagat. Wala pa namang eroplano. So, naniniwala na dumaan ang mga Negritos sa tulay na lupa papunta ng Pilipinas. Ikaapat, kung mababa ang lebel ng dagat, makikita ang mga lupang nagdurugtong sa Samar at Luzon. Ang Borneo at Palawan ang nagdurugtong sa Mindanao at ang Bohol, Negros, Cebu at Panay ay magiging isang malaking pulo rin. Meron pa. Ang natagpuang mga labi. Ano ba ang mga labi? Ito ay mga kalansay o mga naiwan ng isang namatay na tao. At buto ng mga sinaunang tao at hayop tulad ng elepante at iba pang mga malalaking mamal ay sa tulay na lupa nagsipagdaan. Isa pang teorya, ito ay ang Coral Reef Formation. Ano ang Coral Reef Formation? Ang Pilipinas ay bunga ng tumigas at pagkapatong-patong na coral reefs. Okay, balikan natin yung ating paksa na pinag-usapan. Ano-ano ang pinagmulan ng Kapuluan at ng Pilipinas? Tumpak, mga bata. Saan doon ang inyong pinaniniwalaan sa pagkabuo ng mga kapuluan at ng Pilipinas? Tandaan, alinman ang inyong pinaniniwalaan, ang pinaniniwalaan ng mga tao sa buong mundo, ang karamihan ay ang teoryang biblikal o ang paglikha ng Diyos sa kapuluan, hindi lang ng kapuluan, pati na ang lahat ng mga bagay sa mundo ay iisa lang ang may likha. Ito ay ating Panginoong Diyos. Yan lamang sa araw na ito. Salamat sa pakikinig. Salamat sa panunood. Ito po ay si Ma'am Lot. Sa susunod na paksa. Bye-bye!